Si Kristo ay nagtagumpay, lubig ang kamatayan, nagdingling ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin napalayas ang mga demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sanlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Muling pinaalala sa atin ni Jesus na dagdagan po natin ang ating pananampalataya o pananalig. Sinabi niya sa kaniyang mga apostol o mga alagad sa Ebanghelyo, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito ay lilipat. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Sinabi ito ni Jesus matapos niyang itaboy ang demonyo sa isang bata pagkatapos itong dalhin ng kaniyang ama. Ngunit una na palang dumulog ang mag-ama sa mga alagad ni Jesus. Ngunit hindi napagaling ang bata. Hindi nila nataboy ang demonyo sa loob ng bata. Dito masasabi natin na bagamat hindi natin kontrolado ang maraming bagay din ang hindi natin magawa dahil sa kakulangan
ng ating pananampalataya. Uulitin ko po mga kapatid kay Kristo, sapagkat ito'y napakahalaga, bagamat maraming bagay ang hindi natin kontrolado, maraming bagay din ang hindi natin magawa dahil sa kakulangan ng ating pananalig at pananampalataya. Ganito rin ang nangyari sa ating ebanghelyo, na kung saan maaari naman mapagaling at mapaalis ng mga alagad ang demonyo sa batang inaalihan. Subalit hindi nila nagawa dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. Kaya nga ang paalala ni Jesus, kung magkaroon man lang tayo ng isang pananampalataya na tulad ng butil ng mustasa, walang bagay ang hindi natin pwedeng magawa. Sa isang taong may pananalig, lahat posible sa Diyos. Dito masasabi rin natin na ang pagtatrabaho natin sa ubasan ng Diyos, minsan talagang hindi natin alam ang kahihinatnan dahil tayong lahat ay alipin o katuwang lamang ng Diyos. Tayo ay kaniyang katulong sa pagtatanim, subalit minsan hindi natin alam kung ito ay tutubo at mamumunga. Ngunit makakaasa tayo na ang pagtanim ay tutubo kung hinahaluan natin ng pagsusumikap at pananampalataya. Makakaasa tayo na kapag tayo ay gagawa ng mabuti, lahat ng ito may mabuting bunga din sa Panginoon. Hindi man natin nakikita, hindi man natin mahahanap ng kasiguraduhan, ngunit alam natin na ang isang bagay na ginawa nating mabuti, kalakip ang matibay na pananampalataya sa Diyos. Makakaasa tayo ang lahat ng ito ay mamumunga. Di po ba't ganito din ang ating karanasan sa pakikipagrelasyon sa Diyos? Minsan may mga panalangin at pagsusumamo tayo na hindi natin alam kung kailan sasagutin ng Diyos. Pero isang bagay na malinaw, gaano man katagal ang ating paghihintay, basta may pananampalataya, alam natin na dinidinig at tinutupad ng Diyos. Kaya nga, huwag tayong susuko. Lakipan natin ng pananampalataya at pasensya at mahabang pangunawa ang lahat ng ating panalangin at minimithi sa buhay. Dahil sumisibol, kagaya ng butil ng mustasa, ang pananampalataya sa ating mga puso. Uulitin ko po, ang pananampalataya sumisibol sa ating mga puso. Depende na rin sa ating pag-aalaga at kung gaano kalaki ang ating pagtitiwala sa may kapal. Kaya nga ang hamon sa atin mga kapatid, hindi lang din basta tayo sisibol. Dapat lalago at mamumunga tayo ng mabuti. Gaya rin ng butil ng mustasa na ginawang halimbawa ni Jesus. Sa sari-saring mga buto, ito ang pinakamaliit. Subalit kapag ito ay sumibol at naging puno na, ito ay lumalago na napakalaki. Kung pagmamasdan ninyo, ganito rin nagsimula ang ating simbahan. Dati, napakaliit, ngunit sumibol dahil sa pananampalataya
ng mga tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lahat po sa atin pinagkalooban ng binhi. Nasa sa atin kung paano natin ito palalaguin. At isa ang nakatitiyak, kung tayo'y may pananampalataya, kung tayo'y gumagawa ng mabuti, tiyak ang binhi ng pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Tiyak yon, lalago iyon at hindi mamamatay. Tayo po ay mga binhing inihasik ng Panginoon. Dapat tayong sumibol at lumago. Lumago at mamunga ng mabuting gawa dahil tayong lahat hinasik mula sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos Ama. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.